Gaano na nga ba kayaman ngayon, si Andrew E? Pero bago yan ay alamin muna natin, ang tungkol sa kanyang buhay, simula pagkabata, at hanggang sa kung ano na, ang mga naabot niya ngayon, sa kanyang buhay, na talagang bibilib ka, sa kanyang pagkatao. Malalaman din natin, kung bakit muntikan na siya makulong noon, at kung totoo ba, na pagmamay-ari niya noon, ang Facebook. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Si Andrew Ford Valentino Espiritu, o mas kilala sa tawag, bilang si Andrew E. Siya ay isang Filipino rapper, record producer, aktor, toy collector, at comedian. Ipinanganak siya sa Naga Camarines Sur, noong July 30, 1967, at siya ngayon, ay 56 years old na. Pero siya ay lumaki, at namulat ang kanyang kaisipan, sa lugar ng Don Galo, sa Parañaque City. Ayon sa kanya, siya ay ipinangalan sa isang apostol, na si Saint Andrew, at ang kanyang pangalang Andrew E, ay nagmula, noong naging DJ na siya, sa upscale disco Euphoria. Ayon kay Andrew E, ay mahirap lang ang kanilang buhay noon, pero sagana naman sila sa pagmamahal, at suporta. Ayon sa kanya, ang kanyang ina, ay isang mananahi, at ang kanyang ama naman, ay isang barbero, pero dati itong seaman, kaya lang ay nagkaroon siya, ng aksidente sa barko, noong 1989, kaya umuwi na lang ito. Pero ang kanyang lola at lolo, sa kanyang mother's side, ay may kaya sa buhay, at kilala sila bilang tagagawa, ng mga handicrafts, at isa sila sa supplier, ng Tesoro's Handicrafts. Ayon kay Andrew E, sa edad na 7 taong gulang, ay tumutulong na siya sa negosyo, ng kanyang lola at lolo, tuwing weekend, at natutunan niya dito, ang paggawa, ng mga sigay. Sa edad naman na 9 na taong gulang, ay natutunan niya dito, ang pagtastas, ng balat ng buwaya at sawa, upang gawing bag, sapatos, wallet, at iba pa. Nang tanungin siya, kung magkano ang kanyang sinasahod, sa negosyo ng kanyang lola at lolo, ang sagot niya ay wala, pinapakain lamang daw siya, ng paborito niyang ulam, at masarap na merienda. Ayon pa sa kanya, minsan din ay nagbabantay siya, sa barbershop, ng kanyang ama. Siya ang tagalista, kung ilan na ang nagupitan, ng mga barbero. Wala rin siyang sahod dito, at tuwing sarado na sila, ay inililibre lang siya ng kanyang ama, sa pinakamasarap na tapahan, na may pangalang Mates, sa lugar ng Don Galo, sa Parañaque City. Ayon pa kay Andrew E, sa mga panahon din na iyon, ay nahilig na siya sa musika. Ayon sa kanya, ay may isang jukebox noon, na malapit sa kanilang lugar, at dahil unang apo, ay spoiled siya sa kanyang lola, kaya kapag humihingi siya ng pera, na pang jukebox, ay binibigyan agad siya, ng kanyang lola. Ang isa sa mga kanta, na paborito niya patugtugin, ay ang Skyline Pigeon, ni Elton John. Ayon kay Andrew E, sa edad na 10 taong gulang, ay napamahal na siya sa musika, lalo na nung lumabas, ang Pinoy rock music, ni Mike Hanopol, na Laki sa Layaw. Naging inspirasyon din sa kanya, ang grupong The Commodores, The Jackson 5, at si Michael Jackson, noong nag-solo na ito. Kaya noong nag-teenager na siya, ay marami na siyang natutunan, tungkol sa musika, sa pamamagitan lamang, ng pakikinig, ng magkakaibang genre. Ayon sa kanya, ay nagsimula na siya magtrabaho, bilang isang DJ, sa isang mobile company, noong 1982, at nasa 100 pesos, ang kanyang sweldo. Dito rin daw siya nahasa ng husto, na mag-perform, sa harap ng maraming tao. Noong 1987 naman, nang mauso ang disco, at una siya nagtrabaho noon, sa Stargazer Disco. Pagkatapos dito, ay napunta naman siya, sa Zigzag Disco, at lumipat sa Rumors, Dance Hits of the 80s. Ayon kay Andrew E, noong mga panahon na iyon, ay naging paboritong DJ na siya, ng mga customers, at maraming tao palagi, ang nanunood at sumasayaw, habang siya, ay nagpe-perform. Habang tumatagal din, ay lumalaki na ang kanyang sweldo, kaya kung sinong disco, ang may malaking bayad, ay doon siya, magpe-perform. Kaya naman noong 1988, ay may natanggap siyang sulat, kung saan nakasaad dito, na gusto nila siyang magtrabaho, sa Euphoria Club, isang high-end disco sa Makati, na pagmamay-ari noon ng mayamang negosyante, na si Enrique Zobel, at mga big-time,
ang kanilang customers dito. Ayon sa kanya, kung mayayaman ang mga customer nila, sa mga disco na kanyang pinagtrabahuhan, ay mas ubod ng yaman, ang mga customer nila, sa Euphoria Club. Ang Euphoria Club kasi, ang may pinakamataas na entrance fee noon, sa lahat ng mga disco club, sa Pilipinas. Umaabot kasi sa 500 pesos, ang entrance fee, sa Euphoria Club, at sobrang laking pera na nito, noong mga panahon na iyon. Sa Euphoria Club kasi nagdi-disco, ang karamihan sa mga palagimik noon, kabilang na dito, ang anak ng mga mayayamang negosyante, at mga sikat, na artista. Ayon kay Andrew E., ay nagpupunta si Rufa Gutierrez noon, sa Euphoria Club, tuwing weekend, at nagre-request pa ito, ng mga paborito niya, na kanta. Binibigyan daw siya, ng 500 pesos, bawat kanta, at paghahatian nila ito, ng kasamahan niya rin, na DJ. Kung sino kasi ang nagre-request ng kanta, ay nagbibigay din ng tip, na nasa 100 pesos, hanggang 500 pesos. Sa Euphoria Club rin nakita, ni Andrew E., kung paano magsaya, ang mga artista, kaya sinabi niya, sa kanyang sarili, na ang sarap pala, maging isang artista. Ayon sa kanya, ay nasa 2,800 pesos, ang kanyang sweldo, sa Euphoria Club, at may kaltas ito, na 50 pesos, kung magkakaroon siya, ng mga penalty. Ang mga penalty dito, ay kapag nag-alisan ang mga tao, o nadismaya, sa tinugtog nilang kanta. Ayon kay Andrew E., sa loob ng 3 taon niya, sa Euphoria Club, ay isang beses lamang siya nagkaroon ng penalty, pero malaking penalty naman, noong nag-rap siya, at hindi ito nagustuhan ng mga tao, ang kanyang nirap, na humanap ka ng pangit. Dahil dito, ay nagkaroon siya, ng malaking penalty, na halagang 1,000 pesos. Hindi daw nagustuhan ng mga tao, ang kanyang pag-perform ng rap, dahil noong mga panahon na iyon, ay hindi pa kilala ang rap sa Pilipinas, kaya nanibago sila sa kanta ni Andrew E., na natutunan niya, sa kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya na ito, ay isang Black American, na nakilala niya, sa Clark, Pampanga, at dito niya natutunan, ang pagrarap. Ayon sa kanya, noong unti-unti na siya, gumagaling mag-rap, ay gusto niya sana ito, na gawing hanap buhay, kaya gumagawa siya, ng mga lyrics. Kaya lang ay hindi daw ito, naging ganun kadali, dahil hindi siya nito naiangat, simula nung mag-rap na siya. Kaya binigyan niya ng palugit, ang kanyang sarili, na kapag wala pa rin mangyari, sa pangarap niya, hanggang 1990, ay iiwanan na niya ang pagrarap, at magtatrabaho na lamang, sa Makati City. Gusto kasi niya maahon sa hirap, ang kanilang buhay, kaya nangarap din siya, na maging artista, dahil hindi naman sapat, ang kanyang kinikita, sa pagiging DJ. Hindi rin kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral, kaya yun lang talaga, ang naiisip niyang paraan, para makaahon sila, sa kahirapan. Ayon kay Andrew E., ay noong 1990, nung nagtatrabaho pa siya, sa Euphoria Club, ay nadiskubre siya ng gitarista, na si Ramon Jacinto, dahil nagustuhan daw nito, ang estilo, ng kanyang pagkanta. Kaya ipinakilala, ni Ramon Jacinto, si Andrew E., kay Vic Del Rosario, ng Viva Records. Kaya pinapuntahan, ng kanilang staff, si Andrew E. noon, at hiningi ang kanyang demo tape, para kanilang mapakinggan. Naglalaman sa kanyang demo tape, ang mga awiting humanap ka ng pangit, mas gusto mo siya, at Banibiro siya. Pero ayon kay Andrew E., noong mga panahon na iyon, ay sumuko na siya sa pagrarap, dahil wala naman daw nangyayari, at hindi rin siya umaasa, na magugustuhan ng Viva Records, ang ginawa niya, na mga awitin. Ayon pa sa kanya, noong panahon din na iyon, ay nagkaroon siya ng malaking problema, dahil napagbintangan siya, na naka-hit and run. Ipinaglaban niya ang kanyang sarili, at ipinaliwanag, na hindi siya ang may gawa, dahil sa mga oras ng pangyayari na iyon, ay nagtatrabaho siya, at pinakita pa nga niya, ang kanyang time card, sa trabaho. Pero hindi pa rin daw siya pinaniwalaan, at hinihingian pa ng danyos, ng naaksidente, sa halagang 90,000 pesos. Subalit ayon sa kanya, ay wala siya ganun kalaking pera, kaya sobrang nag-aalala ng husto, ang kanyang pamilya, dahil kung hindi siya makakabayad, ay makukulong siya. Isang araw, ay mabuti na lamang, dahil may dumating na sulat sa kanya, galing sa Viva Records, na bibilihin nila, ang mga kantang nasa demo tape niya, sa halagang 90,000 pesos.
Kaya sobrang saya niya, dahil hindi niya sukat akalain, na magugustuhan pala nila, ang mga ginawa niyang kanta, at binayaran agad niya, ang hinihingi ng biktima, kaya hindi siya nakulong. Sa taon din na ito, ay hindi na inaasahan, ni Andrew E., na kung may pag-asa pa ba siya, na maging isang ganap, na rapper. Pero bigla siya nabuhayan, nang mabigyan siya ng pagkakataon, sa taon din na iyon, na 1990, dahil kinuha siya ng Bieber Records, at sa taon din na ito, ay unti-unti nang nakikilala, ang Pinoy rap, sa Pilipinas. Nung nilabas ang kanyang mga awitin, na Humanap Ka ng Pangit, Easy Ba Tayo Dyan, at Huwag Kang Gamol, ay maraming tao, ang nagustuhan ito. Hanggang sa dumating ang panahon, na binansagan na siya, na King of Dirty Rap, at bilang Godfather, of Pinoy Rap. Ayon kay Andrew E., bago siya nakapasok sa pag-aartista, ay si Francis Magalona, ang isa sa nag-impluwensya sa kanya, na pangarapin, ang pag-aartista. Naging magkaibigan sila, simula pa noong 1985, dahil na rin sa parehas sila ng genre, sa musika. Kaya ayon sa kanya, ay isa si Francis M., sa lubos niyang pinasasalamatan, dahil sa mga narating niya ngayon, sa kanyang buhay. Hindi lang din sa rap industry, sumikat si Andrew E., dahil ang isa sa kanyang mga kanta, na Humanap Ka ng Pangit, ay ginawan pa ng pelikula, noong March 14, 1991, at isa siya, sa naging bida dito. Ayon kay Andrew E., simula 1991, hanggang 2003, ay sunod-sunod na siya, na gumagawa ng mga pelikula, lalo na, ang mga comedy. Bawat taon nga daw, ay nakakagawa na siya, ng 3 o higit pa, na mga pelikula. Masasabi talaga natin, na hardworking na tao si Andrew E., sa kanyang mga naging trabaho, dahil hindi biro ang pagkakaroon, ng sunod-sunod na mga pelikula, sa isang taon lamang, sa loob, ng mahigit isang dekada. Pero isang dekada rin siya na mahinga, sa paggawa ng mga pelikula, at bumalik lang siya noong 2013, sa pelikulang Racket Eros, na isang comedy. Nasundan naman ito, ng isa pang pelikula, noong 2019, na Sanggano, Sanggagot Sanggwapo, na isa ring comedy. Mayroon pang Pacboy Takusa, noong December 25, 2020, Sanggano, Sanggagot Sanggwapo Part 2, noong 2021, at Mang Jose, noong 2021 din, na isang comedy. Hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin siya gumagawa, ng mga pelikula. Napakaraming kanta na rin, ang kanyang mga nagawa, na hanggang sa ngayon, ay kilala at bentang-benta, ang mga awitin nito. Dumating na rin ang araw, na si Andrew E., ay nagkaroon na, ng sariling pamilya. Siya ay ikinasal, kay Mylene Espiritu, noong March 9, 2000, at sila ay biniyayaan, ng 3 anak. Sa mahigit 2 dekada niya, sa industriya ng showbiz, at napaka-hardworking na tao, kaya marami siyang nagawang proyekto, at mga achievements, ay masasabi talaga natin, na isa siya, sa pinakamayamang artista ngayon, sa Pilipinas. Ayon sa kanya, siya ay may isang bahay, sa isang exclusive subdivision, at mayroon din siyang mansyon, sa Boracay. Mayroon din siyang mga negosyo, at isa na nga dito, ang restaurant niya, na makikita rin, sa Boracay. Siya rin ang nagmamay-ari, ng Dungalo Records, na nagpo-produce, ng mga rap songs. Sinabi pa ni Andrew E., na siya ang kauna-unahang Pinoy shareholder, ng largest social networking site, na Facebook. Pagdating naman, sa mga sasakyan, ay wala daw siyang hilig dito. Napabalita pa nga, na mayroon umano siyang Ferrari, pero ayon kay Andrew E., ay regalo lamang sa kanya ito, ng kanyang ninong. Ayon sa kanya, ang kanyang hilig talaga, ay ang pagiging collector, ng mga rare na laruan, NBA cards, at mga bihirang comics. Isa nga daw sa pinakamahal niyang koleksyon, ay umabot na ang halaga, sa 50 million pesos. Ayon sa mga bagong report, si Andrew E., ay may estimated net worth, na nasa $5 million, o mahigit 250 million pesos. Ito ang maikling kwento, tungkol sa buhay at pagkatao, ng nag-iisang Andrew E. ng Pilipinas, kung paano siya nagsimulang mangarap, at nagtagumpay, sa kanyang buhay. Sana ay maging inspirasyon sa atin, ang kanyang kwento, upang mas lalo pa natin pagbutihin, ang ating mga pangarap, sa ating buhay. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all,
para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ikaw, namangha ka rin ba sa kwento ng buhay ni Andrew Ford Valentino Espiritu? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.